Breaking news mga kababayan, nako po, Sara Duterte. Nagsisimula na pong bumanat at rumesbak. Grabe ang kanyang mga pasabog dito. Attorney Panelo Jr. Merong isisiwalat na ikagugulat ni Trillanes, ni Madriaga, si De Lima, Benny Abante na bida-bida sa impeachment ni Sara na nagmamalinis, tila santong kabayo, na kaskasero na hindi alam kung ano ang direksyon, na dala-dala ang maleta. Yan ang sinasabi ng mga Marines na nagpasabog dito. So ngayon mga kababayan, BP Sara walang kinalaman sa sinasabing death threat kay Madriaga. Nako mga kababayan, kung ano-ano na naman ang mga paninira kay future Sara Duterte. Kasi nga ito yung number 1 na contender talagang lakas ng dating. Magiging pangulo ito. Kaya itong banat ni Sara, nanginig ang buong kongreso, pati yung 53 na galing-galingan at bida-bida na akala mo ang lilinis pero sila naman yung nasa listahan ng mga Marines. Pati yung Mika Gonzales umamin na tumanggap ng maleta. Hindi naman daw niya hiningi. Hindi naman daw niya, bigyan niyo ko ng maleta. Walang ganon. Pero tumanggap ng maleta. Nako, nakakahiya ito. Kailan kaya aamin yung iba dyan? Yung mga santong kabayo pero dawit sa mali-maleta pati yung Senate President. Ano na, Ping Lacson? Investigahan na yung tropa mo. Tito Soto, Erwin Tulfo. Nako, tagaktak ang pawis nila dito. Ito na po si Attorney Panelo Jr. Nako, magsitago na kayo. Ito na po si Sara Duterte. Ito po. Death threat laban kay Ramil Madriaga mula sa bilangguan. Definitely walang kinalaman dyan si VP Sara. Nako, mga kababayan ko, may death threat daw. May lumalabas din na report na meron daw death threat na natatanggap itong si Madriaga po kahit nasa loob po ng bilangguan. Attorney, ano pong masasabi niyo po rito? Kung may death threat laban kay Ramil Madriaga mula sa bilangguan, definitely walang kinalaman dyan si VP Sara. And taliwas yan sa gusto mangyari ni VP Sara. Kasi ang gusto ni VP Sara, ang gusto namin is sagutin niya yung reklamo namin. I-deny niya yung mga paratang namin laban sa kanya para lalo namin siyang madiin kasi alam namin nagsisinungaling siya. So alam namin na kapag tinindigan niya yung mga sinasabi niya dun sa affidavit, lalo namin siyang mababasag. So it's out of VP Sara's interests. It's contrary to her interest na may mangyaring masama kay Ramil Madriaga dahil confident kami na si VP Sara ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Mga kababayan, alam nyo kung bakit pinapalabas na naman ng kampo ni Madriaga na mayroong panganib sa buhay ni Madriaga kasi nga po mga kababayan, nagsisinungaling po ito. Ito ay magiging grounds nila hindi pwedeng lumabas ang aking kliyente. Hindi pwedeng lumabas si Madriaga, manganganib ang buhay niya. Ayaw na lumabas ang kulungan. Kasi nga mga kababayan, bistado, garantisado na itong si Madriaga nagsisinungaling. Parang sila Trillanes na nung una todo tanggi na wala silang kinalaman, wala silang kinakausap na ICC. So ngayon, si Boying Rimulya nagka-amnesia. Binulgar na meron pala. Kausap pala nila yung dalawang ICC investigator dun mismo sa kanyang bahay. Kasama si Torre, si Nicanor, kasama si Trillanes. Paano yan? Sabi nga ni Atty. Torion, posibleng ito ang magiging ebidensya na magtutulak para kasuhan ng perjury, pagsisinungaling.
O dito naman, i-apply natin kay Madriaga. Ito ang magiging kanyang banat, magiging alibay para hindi lumabas ng kulungan si Madriaga. Pwede ba yon? Titestigo ka, hindi ka pwedeng lumabas. Ngayon, dinemanda ka. Atras ka na. Yan ang sinasabi ni Atty. Panelo. Sabi-sabi mo lang yan. Kasi alam namin na nagsisinungaling ka. Alibay mo yan. Naku, yan po ang sabi ng tao na mga nagko-comment. Ay, alibay lang yan para kunwari may death threat pero wala naman. Naku po, bistado nga. Sabi ni Pedring ng Santa Ilocos, ng Santa Barbara. Naku, tangalista dati. Ngayon, hindi na. Halaka, ayaw kong maging tangalista. Yung mga tangalista kasi, pinakain lang ng 20 pesos sa bigas. Loyal na. Mga kababayan, mga tangalistang bobo, gumising kayo. Sabi ni Sabas Arnel Galotera ng San Jose, Batangas. Nako po, kumakain ng ng pulot. Dating tangalista, pinkilista, ngayon hindi na. Ayaw nang maging bobo. Halaka, grabe naman mga fans natin. Ang gwapo naman ni The Wonder Philippines. Sabi ni Marisa San Gabriel, aba, galing talaga. I love you too. Ayan, binati natin. Every day, people juggle so many. Ayan, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Alibi lang ba ito? Para hindi lumabas? Nako po, yari sila kay Sara. Sa tingin po ninyo, kung may opinion din po ang pangalawang Pangulo, bakit umabot sa ganitong sukdulan? Kasi naniniwala ang pangalawang Pangulo na ito'y gawa-gawa lamang ng mga akusasyon. Meron po ba siyang kung bakit umabot sa ganitong klase at meron na ba kayong nakitang parang trend? May mga ganito rin bang ginagawa noon pa? Lalo na sa paninira against sa mga Duterte po, attorney? Yan yung sabi mismo ni VP Sara doon sa statement niya at sinabi niya rin sa aming mga abogado niya na kaya siya nag-file din nitong perjury complaint kasi ito yung same style na ginawa nila kay Pangulong Duterte noon, no? Tanim witness. I think ang pinangalan niya itong si Matobato at may isa pa, nakalimutan ko lang kung sino. So, ang sabi niya sa amin, hindi pwedeng hayaan na lang tong mga to. Sabi niya, ang pagkakamali ni Pangulong Duterte noon ay hinayaan niya lang kasi confident siya na kapag umabot ng korte, mapapawalang ma-disregard itong mga testimonya na to dahil hindi credible, hindi totoo. So, yun ang iniiwasan natin dito na habang hindi pinapanagot, baka lalong gamitin ito, 'di ba? Baka marami pang sumakay dito. Kaya dapat i-address na. Yung mga nababanggit na institusyon kung saan sinasabing connected nga itong si Madriaga, nababanggit mo yung PSG ba yun or kung ano bang institusyon yung sinasabi niyang belong siya, maaari bang maglabas ng statement or meron na ba silang inilabas na statement ukol rito? Meron tayong nakalap na mga certification mula sa PSG, Presidential Security Group, na ngayon ay Presidential Security Command na, mula sa ASPG na dating Vice Presidential Security and Protection Group, sa Office of the Vice President, sa Secretary of sa Department of Education, pati na rin sa Davao City Government. Nakakuha tayo ng mga certification mula sa mga opisina na yon na never naging empleyado si Ramil Madriaga sa kanila at never din naging konektado in any. Opo. At ito rin, meron ding pahayag last December, kung di ako nagkakamali, ang kalihim din po ng DILG mismo na nababanggit niya na hindi nakabisita itong si VP Sara kay Madriaga. Ayun nga mga kababayan, kasi sinasabi na si Sara Duterte daw ay bumisita kay Madriaga sa kulungan. Pero mariing itinanggi ni DILG Secretary na si John Vic Rimulya
na walang Sara Duterte na dumalaw kay Madriaga. Salungat sa sinasabi, allegedly, nung abogado ni Madriaga na sinasabi pa, tinatangka daw suhulan itong si Madriaga ng 1 bilyon para lang tumahimik. Tignan nyo, sinasabi pa nga manunuhol daw si Sara Duterte dito. Nako po, mga kababayan ko. Ito na. Gagamitin din po ba yan? Nabanggit din po yan sa complaint affidavit. Although hindi naman po talaga kailangan kasi hindi po yan kasama doon sa affidavit ni Madriaga. Binanggit din po natin yan sa complaint affidavit ni VP Sara na hindi po totoo na yung sinasabi ni Attorney Palad na binisita ni VP Sara si Madriaga sa kulungan, di umano, para kausapin daw na wag ituloy yung affidavit niya. Si Secretary John Vic Remulla na mismo ang bumasag dyan, ang sinabi niya ay nakausap niya yung jail warden and based on records, hindi bumisita si VP Sara kay Ramil Madriaga. Huli na lamang po, ano po kayang masasabi niyo po dito sa treatment sa nilagdaang at sinumpaan na salaysay ni Madriaga? Grabe yung treatment nito. In fact, isasama pa nga nga dyan sa impeachment. Kumpara dito sa pahayag ng dating mga sundalo na detalyado rin po at mga first-hand witness din sila dito sa pamamahagi ng mga mali-maletang may lamang pera po, attorney. Yeah, kitang-kita naman na basta anti-gobyerno or anti-administration, pinipilit nilang dinidiscredit at hindi binibigyan ng pagkakataon na yung mga kunyari yung mga Marines para ipaliwanag yung affidavit nila or suriin, mag-investigate. Pero ito namang si Madriaga na nag-iisa lang at walang support sa kanyang affidavit, ginawa pang star witness dito sa impeachment. So makikita mo talaga na hindi patas itong mga nagtutulak sa affidavit ni Madriaga. O, kita nyo mga kababayan, samantalang si Madriaga nag-iisa lang. At ginawa pang star witness, ginawa pang artista. Samantalang yung 18 na Marines ginigipit, kakasuhan pa ng inciting to sedition against the government. Dahil nga po isa daw itong pag-uudyok para labanan ng gobyerno. Sabi rin po ng kinauukulan ng mga itong papaimbestigan daw dahil sa notaryo. Hala ka, grabe naman yan. Parang pinglakso na notaryo agad O ano na sinasabi ng mga tao, mga kababayan? Isali yan si Dilima Trillanes, Isaco Halaka, Jerome Lima. Death threat, moro-moro na naman para gawin na namang masama si Sara. Grabe. Gagawa ng paraan ng administrasyong demonyo. Baka ang admin demonyong kumilos dyan kay Madriaga para ibintang kay Sara Duterte. O sabi ko sa iyo, sabi ni Sweet Love Grace, si Dilima Trillanes, yan pag death threat kasi alam nila sinungaling si Madriaga kasama nila. Nako po, nagdrama lang para papansin. Nako po, magsabi na ng death threat kasi takot humarap sa kaso sa kanya. Alaka, sabi ni Johnny 123, si Trillanes at Dilima ang dapat tanungin, sila ang may script. Nako po, alam na kung sino ang may pakana ng death threat. Halaka, gagawa-gawa lang sila ng death threat kung totoo man. Yan bago may kalaban sa loob. Halaka, talagang gusto nilang pabagsakin si Sara. Walang tigil. Grabe gobyerno natin now. Bistado na, magtatago pa. Halaka. Sinungaling yan dahil mapaparusahan ulit. Baka siya mismo tatapos ang buhay niya. Halaka. Kawawa naman si Madriaga, ginagamit ni Trillanes. Nako, ginagamit lang si Trillanes, mga kababayan, dito. Tuloy pa natin.
Opo. At huli na lang, attorney, sa tingin po ninyo may impormasyon din po kayong nakukuha tungkol nga po dito kay Ramil Madriaga sa kulungan na binibisita, pinupuntahan ba ng mga ilang matataas na opisyal para kumbinsihin na talagang kalabanin, kontrahin itong Vice Presidente, lalo na sa impeachment complaint? I think sila mismo na ang umamin na nabisita nila si Ramil Madriaga sa kulungan. Si former Senator Trillanes, sinabi niya na bago niya gamitin yung Madriaga affidavit doon sa complaint na final niya versus VP Sara sa Ombudsman, ay binisita niya ito para kausapin. Pati naman si Congresswoman Laila De Lima also admitted that she visited Madriaga in prison. Opo. So, yeah, it just goes to show na biruin mo, nagkaroon kayo ng opportunity na kilatisin itong taong ito and yet ginamit nyo. So, ibig sabihin, politically motivated talaga ito. Kasi meron kaming 7 witnesses, including 2 former PSG commanders, na nagsasabi na hindi magkakilala si VP Sara at itong si Madriaga. Bukod sa hindi siya parte ng PSG, ng VPSPG o anumang opisina ni VP Sara, hindi rin siya qualified kasi meron siyang criminal record. In fact, So isipin nyo mga kababayan, meron pala siyang criminal record. Tapos gagamitin pa niyang maging PSG yung Presidential Security Group. Hindi ka pala pwede pag may kaso ka dito. Sinabi din na wala sa listahan ito. Malupit ito mga kababayan. Grabing gawa-gawang mga ebidensya ito na si Sara ay kilala niya talaga. Halaka, nagpa-picture lang bodyguard agad. Grabe. ang sabi nga nung mga leaders sa PSG at sa VPSPG, hindi lang siya... Hello? Opo, go ahead, attorney. Yes po. To do it. Ayan po mga kababayan, kaya magkomento na po kayo. Ano masasabi nyo? Ito po si The Wonders Philippines for transparency for a better democracy. Sana po magkomento kayo. Ano masasabi nyo dito sa mga pressback ni Sara Duterte? Nanginginig na po si Madriaga, si Trillanes at si De Lima. At lahat po ng gustong pabagsakin si Sara. Lahat na po, parang si Sara lahat ang kanilang target. Kasi takot silang maging presidente ito sa 2028 na alam natin babalik ang kamay na bakal. Mabuhay po for transparency for a better democracy. This is The Wonders Philippines. Isang like, isang share at isang subscribe. Salamat po.